Pagkatapos nga ng mga ilang sandali ay nahuhulog ang mga sasakyan na pandigma dahil tuluyan na nagbukas ang gate. Natataranta nga ang isang commander sa kanyang nasasaksihan sa kanyang harapan dahil hindi siya makapaniwala sa kanya nakikita. Napatanong nga siya sa kanyang sarili kung totoo ba ang kanyang nakikita. Napalingon nga siya sa kanyang likod at nakita niya ang langit dahil ang gate ay nagbukas na. Makikita na nga natin ang mga halimaw na kakalabas lamang sa gate nito. Makalipas nga lang ng isang sandali ay nakalabas na ang lahat ng halimaw na Titan na makikita natin. Napakarami nito na't Ayla, isang hukbo na handang wasakin ang mundo ng ating bida habang kaharap niya ang hari ng Titan at pinagmamasdan siya nito. Na't Ayla, isa lamang siyang langgam sa tingin nito. Napasabi nga ang Titan King kung sino ba daw itong nakikita niya at bakit ito nag-iisa at tila ito ba daw ang pipigil sa kanila na wasakin ang mundong ito. Nang marinig nga ito ng ating bida ay bahagya siyang naiabangan sa hangal na sinasabihan nga niya ito na kung ano ba daw ang nasa tingin nito na kung nag-iisa ba daw ba talaga ang ating bida. Sinisimula na nga ng ating bida na pinapalabas ang Shadow Monarch sa kanyang paa, para tawagin ang kanyang mga hukbo para ubusin ang mga hangal sa kanilang harapan na nagbabalak sa kanilang mundo na wasakin. Makikita nga natin na sakop na ng ating bida ang lawak ng deserto habang nagsisimula ng magsilabasan ang hukbo niya, at nagsilabasan na nga ang mga iba't ibang mga alagad ng ating bida na ang unang lumabas ay ang mga warrior at mga mages, at ang ikalawa naman ay shadow bear. Ang ikatatlo naman ay mga shadow orc and giant, at syempre hindi magpapahuli ang hukbo ni Bero ng angas nga nito sa paglabas na handa na rin itong sumabak sa laban. Nagpapatuloy ngang naglabasan ang mga malalakas na alagad ng ating bida, at lumabas na rin ang isang shadow servant ng ating bida na mumuno sa kanyang mga alagad. Makikita nga rin natin ang huling malalakas na hukbo ng ating bida na mga shadow dragon. Ang angas nga ng kanilang intro at paglabas na makikita nga natin ang buong hukbo ng ating bida na ang dami nito nakapareho sa dami ng mga Titan at sabik na rin itong makipaglaban dahil matagal-tagal na ring hindi nakatikim ng laban ang mga hukbo ng ating bida. Bahagyangang napangiti ang ating bida sa kanyang nakikita na muli silang lalaban ng magkasama. Hindi nga napaimik ang Titan King sa kanyang nakikita sa kanyang harapan dahil ang nasa tingin niya ay parang dumami lang ang mga langgam na papatayin niya at nakaharang sa kanyang daan, habang ang ating bida ay handa na ring makipaglaban na agad niya ngang sinabi na simula na nga nila ang kanilang laban. Habang sa lugar ng kapital United States ng Amerika, may isang taong nakaupo na tila ito'y isang presidente ng United States, na ang nakaupo rito sa magandang misa ay ang dami nitong iniisip dahil sa kanyang balita sa desyerto na may napakalaking bagay na hindi nila alam at hindi nila naiintindihan kung anong ibig sabihin nito ang nagkakabitak-bitek sa langit at tila may paparating na kung ano man at iniisip nga niya kung ano ang kanilang gagawin kung may lalabas man sa bagay na iyon. Lumabas nga siya at tila may papuntahan at napatanong na rin siya sa kanyang tao sa likod, wika sa lalaki na Harrison, kung totoo ba ang kanyang sinabi niya kanina na agad naman siyang sinabihan ni Harrison na oo. Sinabi niya na tapos na ang sitwasyon at problema sa disyerto na iyon at dagdag pa niya ang lahat ng detalye ay ipapaliwanag niya na sa silid ng pagpupulong. Nang makapasok nga sila sa loob ng pagpupulong ay nagsisimula na rin si Harrison na pinapaliwanag nga niya ang mga nangyari sa disyerto at wika niya sa kanila na panoorin daw nila ang video dahil ito daw ang na-record ng mga drone at ng mga robot sa mga nangyayari sa disyerto. Nang makita nga nila ang video ay hindi nga sila makapaniwala kung totoo ba ang kanilang nakikita sa kanilang napanood na patanong nga sila kung sino nga ba ang taong batang nasa video at ito ba ay isang Asian. Napatanong nga ang presidente kay Harrison kung sino daw ang batang iyon nasa video at dagdag pa niya na bakit isang sibilyan ang nasa lugar na iyon at kung bakit hindi niya nakikita ang mga sundalo at pandigma na sasakyan. Ngunit napayuko na lamang si Harrison dahil hindi niya masasagot ang tanong ng presidente na sa kanyang harapan at sinabi na lamang niya na iyan din ang kanyang gusto ring masagot at gusto rin niyang malaman. Balikan nga natin ang laban ng Titan versus Shadow Monarch at ang isang alagad ng ating bida na Shadow Orc at Dragon ay nagkombinasyon para umatake sa kanilang harapan. Humanda na nga ang dalawang alagad ng ating bida na umatake sa mga libo-libog Titan sa kanilang harapan,
habang ang mga kalaban ng mga Titan ay kalmado lamang at tila hindi kinakabahan sa atake ng dalawang Shadow Monster ng ating bida. Umatake na nga ang Shadow Orc Mages at ito'y binugahan na nga niya ang kalaban sa kanyang harapan ng napakalakas na atake sa mga Titan. Nang mapakawalan na nga ng Shadow Orc Mages ang kanyang atake ay nagresulta ito sa mga Titan na bura na lamang ito ng walang kamalay-malay na inakala nila na mahina lang ang atake ng Shadow Orc Mages. Kaya naman sa ginawa ng Shadow Orc Mages sa mga Titan ay nagalit ang mga ito sa kanila at handa na ring makipaglaban para ipaghigantay ang kanilang mga kasama na bura na lamang ito ng isang saglit at hindi rin nagpahuli nga ang mga Shadow Giant ng ating bida para kalabanan ang mga hangal na mga Titan. Nang magkaharap nga sila ay nagsalpukan ang dalawang nilalang at handang papatayin ang isa't isa. At syempre hindi na magpapahuli ang ating bida na sumali na nga rin siya sa laban para samahan ang kanyang mga alagad sa laban. At nang madaanan nga niya ang mga Titan ay napuputulan nga ito ng mga ulo nang hindi man lang nila namamalayan ang kanilang sarili kung buhay pa ba sila o patay na. At patuloy nga itong ginagawa ng ating bida na kung sino man ang madaanan niya ay patay agad ng isang tira lamang. At may isang ang siyang pinaglalaslas ang katawan at ayla pinagtritripan lang niya ito at parang sumasayaw lamang siya habang lumalaban. At nilabas nga niya ang mga sandata na gagamitin ito sa pag-atake sa mga Titan. Na agad nga niya naman binalutan ng Shadow ang kanyang mga sandata para mas lumakas pa ito pang atake sa mga Titan. Nang handa na ang kanyang sandata na pang-atake sa mga kalaban niya sa mga Titan. Inangat niya nga ang kanyang kamay na hugyat na itong papakawalan para mabawasan ang kanilang kalaban. At ito ay napakawalan na ng ating bida ang kanyang atake. Na ang atake nga niya ay mabilis itong nakarating sa mga Titan at winiwasak ang matamaan at hindi na mabubuhay dahil sa lakas ng atake na pinapakawalan ni Jinwoo sa mga Titan. At sinunod nga ni Jinwoo ang Titan King na wasakin at wakasan na ang buhay nito. Nos along sa unga ng Titan King ang atake ng ating bida sa kanya dahil mabilis itong nakapunta sa kanya at hindi na ito naiwasan pa, ngunit ito'y nasangga niya agad ang mga atake ni Jinwoo patungo sa kanya na agad nga niyang niyabangan ng ating bida dahil napakawalang kwenta daw ang atake ni Jinwoo sa kanya, ngunit bigla siyang natigilan sa pagyayabang sa ating bida dahil tila may nakita siya sa kanyang harapan. Dahil ang ating bida ay agad na ring nagsimulang pang umatake sa Titan King sa kanyang harapan para mabilis itong tatapusin ang kanilang laban, at unti-unti nang ang binalutan ng ating bida ang kanyang kamay ng Shadow para ipang-atake sa King of Titan, na mabilis nga siyang natapos sa kanyang ginagawa sa paghahanda na bumuo nga siya ng Shadow Arm, at mas lalo pa niya itong pinapalakas at pinalalaki ang napakalaking hugis ng kamay na Shadow para mabilis borahin agad ang King of Titans sa kanyang harapan, na agad niya namang itong pinakawalan sa Titan King na buo nga itong sinalo ang napakalaking Shadow Arms ni Jinwoo. Na kamay na nga lang ang makikita the King of Titan dahil sa atake ng ating bida, ngunit sa mausok ay muling nagsalita ang Titan King at hindi nga siya makapaniwala. Dahil hindi niya akalain na may ganitong talento sa isang maliit na planeta sa liblib na bahagi ng universo na ito, at dagdag pa niya na ngunit ang katotohanan daw na kailangan daw ni Jinwoo gamitin ang mana upang ilabas ang pinakamalalim na lakas niya at nagpapakita kung gaano pa sila ka-underdeveloped bilang lahi ng ating bida. Sa kabilang banda, daw ay sila, ang mga Titans, ay kailangang lang daw nila bawasan ang kanilang mga sukat kapag nais nilang makipaglaban ng buong lakas. Ngunit ang mga makakagawa nito daw ay ang pinakamahuhusay na mandirigma ng mga Titans, habang patuloy nga siyang nagsesalita sa ating bida na hindi pa raw ang huli humingi ng tawad sa kanya at dahil pagbibigyan pa daw niya si Jinwoo ng pagkakataon para kawan siya. Ngunit sa kanyang pagsalita ay tinapos na siya ni Belian at ang Shadow Dragon natanggal na ang ulo ng pinuno ng Titan dahil sa ginawa ni Belian sa kanya nang walang alinlangan at hindi na siya pinatapos sa kanyang pagsasalita. Na humihingi nga si Belian kay Jinwoo dahil sa kanyang ginawa na agad naman siyang sinabihan ng ating bida na hindi daw yung problema sa kanya dahil naiinis na rin daw siya sa mga pinagyayabang nito sa kanya na walang kabuluhan at marami pang salita.
At syempre dahil hindi daw nagpakitang gilas si Beru sa kanyang hari ay agad nga siyang humihingi ng pahintulot na siya na daw ang bahala tumapos sa mga ibang Titan na mabilis nga siyang humururot sa mga iba pang Titan para ubusin ang mga ito, at balik nga tayo sa pagpupulong ng matataas na mga opisyal, na ang pinuno nila ay nagsalita at sinabi niya kung alam niya na ba nila kung sino ang taong iyon. Bahagya nga siyang napaisip sa kanyang napapanood sa video dahil para lang daw siyang nanunood sa pelikula at hindi mo akalain ng iyong nakikita isang katotohanan at hindi mo papaniwalaan agad kung hindi mo ito napanood ng harap-harapan at napatanong nga siya ulit sa kanila kung wala bang nakapagtatag sa ahensya ng intelligensya. Matapos nga iyon niyang masabi ay bahagya nga siyang napabulong na kung realistiko ba daw iyon ngunit sa kanyang tingin ay imposible daw iyon, nang marinig nga ng isang lalaki ang sinabi ng kanilang pinuno na realistic na ang pangalan ng lalaki ay si David Brennan, direktor ng Amerikanong Central Intelligence Agency, at sinabi nga ni David sa kanyang pinuno paano kung suriin nila ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng isang hindi realistic na paraan. Na agad nga siyang napatanong kung ano ang ibig sabihin ni David sa kanya. Sabi ni David yung taong nagsabi sa kanila ng mga katotohanang hindi nila maaaring malaman sa pamamagitan ng hindi realistic na mga paraan na agad ngang napatanong ang pinuno nila na kung posible ba iyon, wika nga ulit ni David na oo. Si Madam Norma Selner, siya ang magbibigay sa kanila ng sagot, tulad ng lagi niyang ginagawa. Pagkatapos nga noon ay may preliminaries ng pambansang kompetisyon sa atletikong pista ng paaralan, at muli na rin nating makikita ang ating bida na si Sung Jinwoo at tela may napansin siya sa unahan, dahil may dumagdag na naman na isang hangal at sinasabihan nito si Choi Tae-won. At mukhang hindi daw maganda ang performance nila at dagdag pa niya na hindi daw siya makapaniwala na kasama nila ang isang first year sa lahat ng laban. At narinig niya na nagpahinga si Woo Sang-un ng ilang buwan dahil sa mga sugat, pero ganun ba daw kasama ang kalagayan na ang isang first year pa ang naging ace ng kanilang team? At syempre hindi naman nagpahuli si Choi Tae-won, niyayabangan nga rin niya ang kanilang kaharap at baka daw bamuka ang kanilang mga panga kapag nakita na nila kung gaano kagaling ang kanilang first year lang. Ating bida ay bahagyang ngang nahiya sa sinabi ng kanyang captain. At napasabi nga ang lalaki na sa halip daw na pagbutihin ang kanilang kakayahan sa pagtakbo, mas lumalakas daw sila sa pagbibiro ang kanilang team, at dagdag pa niya na sa totoo lang daw ay may isang malakas daw sila na bagong kasama rin silang newbie. Sinabihan nga niya ang katabi niya na sabihin daw niya sa kanila na hi, ngunit ang lalaki ay tila pinagpapawisan at kinakabahan na magsalita at hindi umiimik. Dahil tinitingnan siya ng ating bida na ang nararamdaman daw niya ang lumuhod sa harap ng isang kapwa niya estudyante niya ngunit hindi pa niya nakikita at kapareho ng edad niya. Pinipigangan niya ang kanyang kamay dahil daw parang kinakabahan daw siya kay Jinwoo, na agad nga siyang sumigaw na huwag daw siyang maging hangal kaya sa kanyang ginawa ay agad na ring napatanong ang kasama na kung ano ang nangyayari sa kanya kung okay lang ba daw siya na ang sabi niya na okay na daw siya ngayon. Lumapit nga siya sa ating data habang iniisip niya na hindi niya kayang matakot sa isang katulad lang niya na mukhang mahina, at sinabi niya nga sa ating bida kung anong tinitignan niya. Kung may sasabihin ba daw si Jinwoo sa kanya, at mag-usap daw sila sa ibang lugar, kaya naman ang marinig nga ito ng mga kasama ng ating bida ay todo nga itong suporta sa kanya sa kanilang narinig sa lalaki. Ang sabi nga nila kay Jinwoo na huwag daw ang ating bida pumatay ng kung sino man at sana huwag daw ni Jinwoo ang lalaking masyadong bugbugin baka hindi na daw ito makatakbo sa kompetisyon, na agad niya ngang sinabihan ng ating bida ang kanyang mga kasama na huwag daw silang mag-alala dahil wala daw mangyayari sa kanya at sinasabihan nga rin siya ng kanyang mga kasama na sige nagtitiwala daw sila at sabi rin ni Green Hair na bumalik daw si Jinwoo na maayos ang katawan at walang baldado para makapaglaro pa ito. At sa lugar na matahimik na walang katao-tao, na agad nga niyang kiniliuhan ang ating bida at sinasabihan ito kung ano daw ang problema ni Jinwoo sa kanya.
At nagsilabasan nga ang apat at binabati nila ang lalaki na ang pangalan pala ng lalaki ay si Iron. Sabi nila na welcome back Iron, wika nga ni Belian sa kanyang hari na kung babalik daw si Iron at kung ibibigay daw ng ating bida sa kanya ay tuturuan niya ito ng magandang asal at hindi niya na ito gagawin sa kanya ulit. At bigla na nga lang tumulo ang luha ni Iron ng walang dahilan. Nang mapansin nga niya na bigla na lang siyang naluha ay bahagya nga siyang nagulat nang mapansin niya na ito, at bigla na nga lang napaluhod si Iron sa harapan ng ating bida, at tinatanong nga niya na kung bakit habang nanginginig ang kanyang mga katawan, na ang iniisip ng ating bida dahil daw siya ay nabubuhay bilang woman, na si Kim Chul ngayon at hindi na isa sa kanyang mga shadow soldier, at wala nang dahilan pa para sila'y masyadong magkakasama pa. Nang aalis na sana si Jinwoo ay pinigilan siya ni Iron at humento muna daw siya dahil may sasabihin siya sa kanya ng isang saglit. Na makikita nga natin ang kanyang mukha ay namumula at sinabi niya na kung ito ba daw ang tinatawag na pag-ibig na sinasabi ng mga tao. Nang marinig nga ito ni Jinwoo ay bahagya nga siyang nailang sa sinabi ni Iron sa kanya at napasabi nga siya na kung ano pa daw ang pinagsasabi ni Iron na mga kahangalan. At bigla na lang may ginawa ang ating bida sa kanyang kamay na pinagtataka naman ni Iron nang napansin niya ito, at bigla na lang na naging seryoso ang ating bida na tinitingnan niya si Iron, nagulat nga si Iron nang mapansin niya ito na nang laki nga ang kanyang mata, wika nga ni Iron na sinubukan mo bang makipag-away sa kanya? At natuklasan mong siya ay anak ng kaibigan ng kaibigan ng kaibigan ng iyong ama, at pagkatapos ay pinili niyang kalimutan ang mga negatibong damdamin na nadama niya sa kanya, at pinitik nga ng ating bida ang kanyang kamay na ang sabi niya na mabuhay ka ng mabuti simula ngayon. Nang aalis na nga si Jinwoo ay nagpaiwan siya ng mensahe kay Iron na dahil daw siya ay isa sa mga taong lumaban upang protektahan ang mundong ito, dapat siyang magmalaki doon, na si Iron ay nagtataka kung ano ang nangyari sa kanya. Napalingon-lingon nga siya sa kanyang paligid kung ano ang ginagawa niya sa kanyang kinatatuyuan at kung bakit siya nandito, at ang preliminaries ng middle school division ay magsisimula na. Makikita nga natin ang isang simpleng bahay na ang tahimik ng lugar at may dumating na sasakyan sa bahay na iyon, na ang taong iyon na dumating ay agad nang kumatok sa pinto para pumasok sa bahay na iyon, na agad ngang sinabi ni David na long time no see madam. At sinabihan naman agad siya ni Norma Selner welcome Dave, at napasabi nga si David amoy pagkain. Baka daw nagdi-dinner si Norma Selner na agad rin siyang sinabihan na sa totoo lang, daw ay may bisita na daw siya dumaan dito bago pa siya dumating, at nagsalita na muli si Dave na mag-uusap na lang daw sila ng diretso at aalis pagkatapos niyang sabihin ang kailangan niya para hindi siya makaabala sa kanya na agad naman siyang sinabihan ni Norma Selner na sinabi niya na sa kanya hindi ba. Pagkatapos hanapin siya ng taong, iyon, hindi na siya makakakita ng mga bagay, napasabi nga si Dave na pinag-uusapan na naman ba daw nila ang God of Death. Napangiti na nga lamang si Norma Selner nang marinig niya ang sinabi ni Dave sa kanya, at habang nagsasalin si Norma Selner ng coffee sinasabi niya kay Dave na sasagutin niya ang kanyang tanong ang unang tanong ngunit sa paggalawang tanong ay hindi na, nang marinig nga ito ni Dave ay napatanong siya agad kung paano niya nalalaman ang mga itatanong niya. At sinabi naman ni Norma Selner na tinatanong niya kung paano niya nalalaman ang tungkol sa mga tanong mo kahit na hindi na niya kailangan makita sa hinaharap. Sinabi ni Norma Selner na ang mga sagot na gusto ni Dave malaman mula sa kanya ay iniisip niya noong nakaraan. Binanggit niya lamang ang nakaraang nakita niya at ibinigay sa kanya ang sagot, habang inaabot niya ang kape kay at kung pwede niya bang ipagpatuloy ang pagbibigay sa kanya ng mga sagot. At sinabi ni Norma Selner na oo, Dave. Alam niya ang pagkakakilanlan ng taong hinahanap niya, at dagdag pa niya na ngunit hindi niya sasabihin sa kanya ang anumang tungkol sa taong iyon, na agad nga siyang napasigaw si Dave nang marinig na niya ito kay Norma Selner. Sinabi ulit ni Norma Selner na dapat niyang malaman kung ano ang kanyang ginawa. At paano niya nasabi ang isang bagay na hindi responsable habang siya ay isang taong maaaring maging banta sa kanilang bansa. Iyan ang dahilan kung bakit hindi siya nagsasabi ng kung anuman. Sabi niya kay Dave kung hindi ba daw niya nakita ang video na iyon.
sinabi niya kay Norma Selner na nakita niya na iyon isang solong tao ang tumayo sa harap ng mga mabangis na halimaw, ngunit hindi siya nagpatamba. Bagaman ang kapangyarihan na iyon ay napakalakas na nakakatakot, tiyak na niligtas niya ang sangkatauhan. At sinabihan muli si Dave kung maniniwala ba siya sa kanya kung sasabihin niyang hindi iyon ang unang pagkakataon na may nangyaring ganun. Bahagyang ang nagulat si Dave nang marinig nga niya ang sinabi ni Norma Selner sa kanya. Napaisip nga siya ng bahagya na may nangyaring ganun din sa nakaraan. At sinabi niya kay Norma Selner kung tinutukoy niya ba kung paano hinaharap ng sangkatauhan ang ilang krisis ng pagkasira habang sila ay walang kamalay-malay. At baka daw ang lalaking iyon ay katulad rin ng sinabi niya, at naghanda na nga rin umalis si Dave sa bahay ni Norma Selner. Habang aalis na sana si Dave ay muli siyang nagsabi na ang lalaking lumitaw daw sa video. Maipapangako niya ba na hindi siya mapanganib? Na agad naman siyang sinabihan ni Norma Selner na maipapangako niya yan, at malinaw na salita si Dave na sige kakalimutan niya na lang na may narinig siya kung sasabihin kilala niya siya. Na agad naman siyang sinabihan ni Norma Selner na maghintay ka lang muna, Dave, dahil gumawa siya ng ilang cookies, at tanong kung gusto niya bang kumain ito. Ngunit sinabihan niya lamang si Norma Selner okay lang daw siya, at sinabi niya rin na bibisita siya ulit rito na agad naman siyang sinabihan ni Norma Selner na sige paalam. Nang makaalis nga si Dave ay may bigla ring lumabas na pakalaking tao at sinabi nito na ayaw niya sa matandang lalaki na iyon. At dagdag pa niya na old lady kung gusto niya bang turuan niya yun ng leksyon para sa kanya, na ang lalaki nga pala ay si Thomas at sinasabihan nga siya na Thomas, hindi ka ba isa lang na problema ang layo sa pag-disqualify bilang isang fighter? At sinabi ni Thomas na kung pwede pa daw siya muna ang unang magtanong. At dagdag pa ni Thomas na habang kumakain marahil daw maraming tao ang namatay sa mga aksidenteng iba bukod sa kanya. Lalo na sa mga aksidente sa trapiko, malamang na napakataas ng bilang ng mga ito. Ngunit, nakaligtas siya ng walang nangyaring aksidente dahil sa kanyang hula, at bakit niya nga ba siya iniligtas noon? Sinabihan siya ni Norma Selner dahil marami siyang mabubuting ginawa sa kanyang nakaraang buhay. Nang marinig nga iyon ni Thomas ang sinabi ni Norma Selner sa kanya wika nga niya kung talaga ba daw at ang demonyo ng UFC. Ibig niyang sabihin, kung siya ba ang tinutukoy niya, si Thomas Andre. Ang tinatawag ng mga tao na demonyo. Habang napatingin nga siya sa labas at napatanong kay Norma Selner kung ano ba ang ginawa ng lalaking nasa video para dumalaw si Dave sa kanya, nakangiti nga si Norma Selner wika nga niya na ang lalaking iyon ay ililigtas ang mundo. Bahagyang ang napaisip si Thomas kay Norma Selner dahil daw minsan ay hindi niya pinagtitiwalaan ang mga sinasabi nito ngunit minsan nagsasabi ito ng totoo at tinatanong niya kay Norma Selner kung, ano ang ginagawa ng bayaning nagligtas sa mundo ngayon. At sinabi ni Norma Selner kay Thomas na baka naman daw siya ay nag-e-enjoy ng kanyang kabataan kung saan-saan. At dito muna matatapos ang kwento kaya kita-kits sa next episode 6.